Kakapasok lang, exposed na, tumistigo na, Mayor Alice Guo. Tinuro na PBBM Lisa Tamba huli na bulabog pogo. Ito yung nakikita kong balita ngayon, masyadong mainit to si Mayor Alice Guo. Guo ba? Guo. Hindi natin masyado natatopic, so ngayon ay itatopic muna natin. No, tignan natin kung ano ba ang meron dito sa balitang ito. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na nahatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sabihing hindi niya kilala si Mayor Alice Guo. Banban City Mayor Alice Guo tila pinatunayan at inilabas ang larawan na magkasama sila ni PBBM. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Kung tutusin itong balitang ito, no, kay Alice Guo, no, is hindi natin nasubaybayan to, hindi natin natatalakay ito. Pero ngayon is tatalakayin natin, no, kung ano ang meron dito. At eto na nga mga kababayan, sa isang Senate Committee Inquiry, si Mayor Alice Guo ay tila inakusahan ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Wen Gatchalian na may kaugnayan sa mga iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO kasunod ng mga pagsalakay sa lungsod ng Banban taong 2023 at 2024 na nasa likod lamang ng munisipyo ng Banban, Tarlac. So eto si Alice Guo ay itinuturong isa sa sangkot dyan sa nangyayaring mga katiwalian dyan sa Pogo. Patuloy natin to, mainit-init tungkol sa tiwali to. Namang pinabulaanan Mayor Alice Guo na may kaugnayan nito sa Pugo. Ngunit tila naging kontrobersyal ang katauhan ng nasabing mayora matapos hindi nito masagot ang mga tanong sa unang pagdinig ng mga senador patungkol sa kanyang questionableng pagkakilanlan. Hindi rin ito nasagot ang tanong kung bakit 17 taong gulang na siya bago marehistro ang kanyang birth certificate sa PSA. Naging questionable rin ang nasyonalidad nito dahil naman inabot ng 17 years old bago ma-register sa PSA yung birth certificate. Parang napakatamad naman pag ganun ang edad mo, 17. Ano ba talaga to? Pero ang ganda ni ate, na maiisip mo, Mayor Alice Guo. Makikita mo siya parang, 'di ba? Hindi mo siya maiisip na mayroon siyang issue na ganito. Ano ba mga katunay? Ano ba ang issue dito? Si Alice Guo, Totoo ba ito na siya ay sangkot sa mga ganyang mga aktibidades na nangyayari sa Pogo? Ganda ni ma'am. Dahil hindi tugma ang citizenship ng Chinese na ama nito sa kanyang birth certificate at dokumento nito sa negosyo. At sa isang pahayag, maging si PBBM ay may tanong rin dahil ipinagtataka rin ito ang pagkakilanlan ni Banban Mayor Alice Guo na ayon sa Pangulo, kilala ko lahat ng mga taga-Tarlac na politiko, walang nakakakilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Unquote. Ngunit kamakailan lamang lumabas sa social media ang mga larawan ni PBBM kasama si Banban Mayor Alice Guo. Ipinost mismo ni Mayor Banban Alice Guo sa social media account nito ang mga larawan na kasama nito si PBBM. So sinasabi ni PBBM na parang hindi niya kilala ito, Pero pinakita ni Mayor Alice Guo na meron silang litrato. Baka pwedeng lagyan natin ng konting kahulugan. Baka mamaya, syempre, nakipagkamay si PBBM sa kanya pero hindi niya naman pinansin. Parang hindi niya alam na mayor pa rin.
Hindi ko alam na mayor. Akala ko mga nandiyadyaan lang sa mga kasama lang dyan sa mga kumpulan. Baka pwedeng mga ganun, di ba, mga katunay? Oh, baka pwedeng makalusot yung ganung alibay. Hindi, di ba? Malay natin, di ba? Nakalimutan ni PBBM, di ba? Ganun naman yun eh. Ito'y matapos magbigay ng pahayag si PBBM at itanggi na mayroon itong alam o impormasyon. Pero meron silang picture talaga na solon dalawa. So, ang lumalabas dito, parang, syempre kakilala, magpapakilala syempre yan, si Alice Guo. No, magpapakilala yan. Sa kanyang pagkakilanlan at nakunan di umano ang mga larawan nito nung maging bisita siya sa ginanap na inspeksyon ni PBBM sa airport patungong New Clark City Access Road noong February 20. Na-question ang tunay na citizenship ni Mayor Alice Guo at pinaghihinala ang asset di umano ng China matapos ang isinasagawang investigasyon ngayon ng Senado. Ang kanyang pagkamamayang Pilipino ay question din at ngayon ay sinisiyasat, iniimbestigahan dahil sa hindi pagkapareho-pareho ng kanyang mga dokumento at testimonya. Aba, asset ng China! Aba, totoo ba iyon na ikaw ay isang asset ng China? Eh kung totoo man yun, eh hindi pwede yung ganyan. Dapat mag-out of the Philippines ka. Kailangan hindi dapat ganyan. Wala tayong papasuking mga asset dito na malalaman kung ano ang mga aktibidad na nangyayari sa atin. No? Ang malaking tanong ngayon, bakit nga ba ang sentro ng hearing ngayon sa Senado ay ang citizenship ni Mayor Guo? Bakit hindi pag-usapan ng iligal na pugo sa kanyang bakuran? At kung sino nga ba ang boss nito? At naniniwala ba kayo na totoong espiya ng China si Mayor Guo? Nang lumabas nga ang balitang ito. Tama naman yun ah. Kung meron siyang katiwalian na ginawa, dapat yun ang pinag-uusapan. O pagpalagay natin, sige pag-usapan pati yung citizenship niya. Pero dapat tinututukan nila kung ano talaga yung iniimbestigahan sa kanya. Yung main na naging dahilan kung bakit siya inimbestigahan. 'Di ba? Ay katulad din yan. Kung talagang asset siya ng China, dapat malaman talaga yan. Pero tingin ko, umamin na ba yan? No? O ano, pinabulaanan niya ba na asset siya ng China? O ano? 'Di ba? Pero sa tingin ko, kung siya ay asset, eh, parang napaka-imposible namang aminin niya yun. 'Di ba? Hindi aamin yan. Pwera na lang kung pitpitin niya yan. Ganun yan eh. Diba? Pero mas maganda kung yan ang iniimbestigahan, mas tinututukan kasi magiging banta sa bayan natin yan. At lalong-lalo na kung mayroong katiwalaan siyang nagawa, dapat yun talaga ang pinag-uusapan. Diba? Ngayon, yung citizenship niya, pwedeng isundot-sundot kung ano yun. Pero kailangan meron kang meron kang main course. Kumbaga, meron kang yung talagang sa isang kainan, kumbaga, yung citizenship niya, ilagay natin yan sa panghimagas. Tapos meron kang main course na kakainin, yun talaga ang dapat mong tutukan. Sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bakit sinabi ni PBBM na hindi niya kilala? May mga larawan na magkasama sila pati si Senator Amy Marcos at sa loob ng sasakyan pa. Nako, totoo kaya na ipinasok ang usapin kay Mayor Guo para mawala na di umano ang isyo ng Pangulo? Pati na rin ang bilyong usapin sa PCSO at napakamahal na bilihin ngayon. Politika talaga. Baka nagkasama lang sa isang event at marami namang nagpapalitrato sa Pangulo, lalo na sa mga politiko. Yun yung sinasabi ko. Baka naman mamaya hindi matandaan ni PBBM kasi pinagkamalan siyang isa sa mga tao na nasa event. 'Di ba? Na hindi naman nagpakilala na ganon. Siguro lumapit lang, nagpakilala lang, kaya hindi ma-recognize masyado ni PBBM. Pero ito rin no? Simula nung pumasok ang PIDEA Leaks, yan, yung PIDEA Leaks na yan, ganyan. Di ba, tinutukan yan. Yung kay Morales, kay biglang pumasok tong usapin na to, kay Alice Guo. No, biglang nagkasabayan. Tapos medyo nanlamig na yung PIDEA Leaks. Ang ibig ko sabihin nanlamig na, parang hindi na masyadong natututukan ngayon. Wala na siyang init, hindi katulad ng dati. Nandito na ang init kay Alice Guo. Parang naagaw nito yung atensyon eh. 'Di ba? O kaya maiisip ng ilan yan, katulad niyan, na hindi kaya ito ay lang,
moro-moro lang na parang para matakpan lang yung PDEA leaks, ganun. Para mawala na, makalimutan na yun. Yun naiisip nila. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Pero imposibleng walang info si PBBM kay Mayora. Sa yaman ba naman ni Mayor Guo? Imposibleng hindi siya kilala ng kapwa politiko. Natural sa Pangulo na mag-inspeksyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Pero sa bagay may punto rin, hindi pa pwedeng hindi ka magpakilala eh. Diba mga katunay? Parang hindi ka alam kung saan ako eh, no? yung nagpicture ka katabi ng Pangulo at iba rin yung kilala ka ng personal ng Pangulo. Pero yung questionable, pagkatao mo yon ang sagutin mo. Nako, ganyan pala planado. Kaya pala nagpapapik kani-kanino para may pruweba na kilala siya kahit hindi naman. End quote. Basahin natin ang pahayag ni President BBM patungkol doon sa mayor ng Bamban na iniimbestigahan right now dahil connected kuno sa Pogo. Sabi ni President BBM, paano siya tumakbo na mayor? Kilala ko lahat ng mga taga-Tarlac na politiko Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami, saan nanggaling ito? Bakit ganito ito? Hindi namin malaman, kaya kailangan talagang imbestigahan. Uy. Sandali, yung tanong na saan galing ito? No, hindi kilala. Bakit may picture? Saan din galing yung picture na yun? Yun talaga medyo sabit si PBBM doon. Kasi nga syempre, pagkasalita niyang hindi kilala si Alice Guo, biglang naglabas to si Alice Guo ng picture. Kasama siya. At kung talagang malaking tao to, kilala si Alice Guo talaga na mayaman, imposibleng hindi yan magpapakilala kay PBBM at hindi makikilala ni PBBM. Puwera na lang kung nakalimutan siya ni PBBM. Sa dami ng mga kinausap niya doon sa lugar na yan, sa ganto, ganyan. Tingin nyo mga katunay, pwede kayang mangyari yung ganun? Parang kasama si President BBM sa mga nag-inisyatibong, di ba? Or meron siyang signal na imbestigahan na ang mayor ng Bamban. Pero nagtataka lang ako mga lords, kung titingnan nyo sa pinakailalim na mga pictures, di ba? May picture pa ni Senator Jaime, may picture pa ni President BBM. Hindi daw nila kilala. Pero ano yan? Tsaka nakita naman natin, ikaw ba kung magpapapicture ka lang? Halimbawa, magpapapicture ka. Okay, halimbawa kay Diwata Pares Overload. Magpapapicture ka sa kanya, papasok ka sa loob ng kotse niya. Or kotse ni nung papasok si Alice Guo sa kotse ni Aimee. O ikaw, papasok ka ba sa kotse ni Diwata? Papapasukin ka ba niya? O si Diwata, papasok ba sa sasakyan mo para mag-picture kayong dalawa? Kasi depende na lang kung mag-close kayo, kung kakilala mo siya, pwedeng gawin yun. Diba? Yun Pero pag hindi mo kilala, bakit kayo papasok sa sasakyan? Diba? Medyo naging pala isipan yung nangyari. Sinabi na lang ni PBBM na, kilala ko yan. Nagpa-picture kasi nagkaroon kami ng visiting diyan sa lugar nila. So, yun na lang sana, di ba? Parang during election yan Nakakatawa lang mga lods kasi, ang presidente natin ay madalas na niyang sabihin, wala siyang alam, bakit ba nangyari yan? Diba? Ikaw din mapapaisip ka, wala ba talagang alam si President BBM? Or magulo. Pinagmumukha niya lang sa publiko na wala siyang alam. Ayan, nandito na naman siya. To the rescue, kuno na naman. Gagawin po natin lahat. Yun po ang goal natin na aagahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigas. Sa swerte naman din ay lahat ng ibang mga commodities na kagaya ng manok, itlog, asukal, lahat ng ibang mga commodities bumabagsak na yung presyo at sa abot kaya ng lahat. Anong sabi ni Tambaloslos? Aagahan daw nila ang pagpapababa ng presyo. Hoy! 2 years plus na! Anong aga-aga? Sabihin mo, late na? Ngayon nyo pa yan naisip? Ngayon nyo pa naisip na babaan ang presyo? Dapat dati pa nila ginawa yan, di nila pinaabot ng ganito Pero salamat pa rin kung totoo talaga na bumababa na ang presyo. 'Di ba? Kasi malaking tulong yan sa taong bayan. Yan ang nagiging problema ngayon, lalong-lalo na kung maliit lang ang sinusweldo mo. Yung mga malalaki nga ang sweldo, kinakapos pa rin sa pang-araw-araw nila. Sobrang laki ng nagiging gastos.
Yan ang kailangan ng taong bayan, na mapababa naman kahit konti lahat ng bilihin para naman makahinga-hinga. Kasi yung ibang mga nagtatrabaho is halos sumasakto lang ang trabaho nila, halos sumasakto lang ang kinikita nila sa trabaho nila sa mga ginagastos nila. Ngayon, kung talagang tinututukan nyo na ngayon yan, maraming salamat. Pero nga naman sinabi ni Mr. Real Talker, 2 years mahigit na, bakit ngayon nyo lang inaayos yan? Dahil ba malapit na ang, alam nyo na, mag-eleksyon? O ano ba? Sana dapat dati pa. No? Kapag nagkaroon ba ng eleksyon at pag natapos ang eleksyon, mapapansin pa rin yan? Yan ba ang tututukan? Yan ang hinahanap kasi ng taong bayan eh. Yung mapag-usapan naman ang problema ng bayan natin, kung anong krisis ang kinakaharap natin. Wala kaming interes dyan sa mga kaso na wala naman kaming mapupulot. No? Yung labas kami, wala kaming alam. Diba? Kaming mga taong bayan ang walang alam sa mga ganyan. Ang gusto lang naming pag-usapan nyo dyan is kung paano nyo maiaahon sa hirap ang mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Paano nyo matutulungan ng mga taong bayan sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi ko sinasabing bigyan sila, no? Pero tulungan sila, no? Na mapagaan ang pamumuhay nila. Ang ibig kong sabihin, mapamura yung bilihin, mataasan naman ang sweldo. 'Di ba? Kumbaga ang mahal-mahal ng bilihin pero ang sweldo ganun pa rin. 'Di ba? Kaya kinukulang. Ngayon kung nagtataas ang bilihin, kung tumataas naman ang sweldo, edi walang problema. Pero kung hindi tumataas ang sweldo ng mga manggagawa natin, is wala kayong karapatan taasan ng bilihin. 'Di ba? Ay, Diyos ko! Ano bang nangyayari ngayon sa administrasyon? Ngayon pa kayo aaksyon? Ngayon nyo pa yan naisip? Nagsibabaan na daw ang ibang bilihin. Pero sino pinaglululoko nyo? Bigas Grabe na nga, yung eh. iba nating mga kababayan, grabe na ang pag-aray nila sa bilis na paglaki ng mga bilihin. Mapapansin mo kung bumababa na ang bilihin, kung may mabibili kang bigas sa halagang 35 pesos. Yung maganda na. Katulad nung panahon ni FPRRD, sa halagang 100 piso, meron ka ng 3 kilong bigas at magandang klase na yun. 'Di ba? Doon mo malalaman kung talagang nagbabago na ang presyo ng bilihin. Kasi sa akin hindi ko nakikita. Yung bigas na binibili ko, ganun pa rin. No? Kasi ako, sako-sako ko bumili. Yabang no? Pero ganun pa rin, mataas. 'Di ba? Pero pag bumaba yun, ang ibig sabihin nun, may nangyayaring progreso. Pero hanggat doon pa rin, wala. At saka nagtitingin ako sa mga nagtitinda ng bigas, ganun pa rin ang presyo. Meron pa nga, tumataas pa rin eh. 'Di ba? Apakamanid nyo talaga no? Sa bagay, ang iniisip nyo lang kasi haka-haka lang yung kahirapan. Haka-haka yung mukha nyo. Hoy, Tambe! Asikasuhin mo muna yung Tacloban. Ha? Asikasuhin nyo muna ang Leyte. Nabalitaan namin ang dumi-dumi pala doon. Ang lakas mong magpa-epal sa ibang mga lugar pero sa sarili mong lugar, dugyot! Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Lakas na lang ang mambasa. Kaya idol ko rin yan si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video ng ating natunghayan ngayon? Totoo ba na hindi magkakilala si Alice Guo at si PBBM? Yun nga sinabi. At nararamdaman nyo na rin ba ang pagbaba ng bilihin ngayon, lalong-lalo na ang bigas? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.